Good day guys! Ayan, ngayong araw pipili na naman tayo dito ng isang materialis natin na Argao Taiwan. Gagawa na naman tayo dito ng panibagong cascading style. Bagong medium, bagong paso, bagong position. At for today's video, yan ang pagkakabalahan natin. Ito na nga yung pangalawang Argao Taiwan natin na ating i-workshop. Unang hakbang ulit natin dito ang mahiwalay ang mga medium sa kanyang mga ugat. Same nga rin ang gagawin natin dito sa nauna. Papalitan nga natin ito ng kanyang bagong medium at bagong pat. Sa ngayon, tatanggalin muna natin ang kanyang medium sa kanyang mga ugat dito para makita natin kung paano natin i-workshop ang kanyang mga roots. Hindi kasi lahat ng mga ugat ng ating mga Argao Taiwan ay pare-parehas. Kaya kinakailangan natin itong busisiin. Ngayong nahiwalay na nga natin ang kanyang mga ugat sa kanyang medium, oras naman na para linisin ang ating puno. Ngayong malinis na yung ating puno mga idol, kitang-kita na natin dito lahat ng kanyang mga ugat. At dito uumpisahan na natin kung paano ang magiging tayo ng ating puno para malaman natin kung gaano karami at kung anong aalisin natin dito ng kanyang mga ugat. Pagkatapos, ihahanda na natin dito ang ating pagtatamnan. Ang ating green screen para sa butas ng ating magiging paso. Sa ating pangalawang Argao Taiwan, itong ang gagamitin natin na design ng ating paso. So ngayon, umpisahan na natin. Ilalagay nga muna natin ang ating screen sa butas ng ating paso. Sunod naman nito ang hinanda nating pang-anchor sa ating puno. Ito nga yung maghahawak sa ating puno para nga maiiwasan ang paghiwalay nito sa kanyang paso kung sakali mang masagi o matumba ito. Unang ilalagay natin dito ang counting pumice para sa kanyang good drainage. Size nga pala ng ating pumice ay munggo size. Ito nga yung isang magsisilbing maghahawak sa ating river sand para nga hindi ito lalabas sa ating paso. Pagkatapos ng pumice, river sand naman ang ating susunod. Siksikin lang natin ito ng maayos para walang space na mabubuo sa ilalim. Pagkatapos naman ng hakbang na yan, dito ihahanda na natin ang ating puno. Hahanapin na nga natin kung anong nababagay na forma ng ating puno sa ating paso. Pagkatapos hihigpitan na natin dito ang ating anchor na siyang maghahawak sa ating puno. Sa ganitong kaliliit nga ng mga ginagawa natin ng mga bonsai, napakahalaga at napaka-importante sa kanila ang paglalagay ng anchor. Next na hakbang natin dito, ang may pagpatuloy na natin ang paglalagay sa kanya ng river sand. Siguraduhin nga natin ditong siksik ang mga river sand sa ating mga ugat, lalong-lalo na sa pinakailalim. Para nga sigurado tayo, didiligan natin ito bago nga natin ito lagyan ulit ng river sand. May pagkakataon kasi na mabubulukan tayo ng ugat kung sakaling may space sa ilalim ng ating paso. And guys, tapos na tayo sa pagtatanim ng ating materyales. Next naman na hakbang natin dito, hahanapan natin siya na pinaka-the-best na kanya magiging harapan. Pagkatapos sa mga sanga naman tayo, gamit ang gunting, magbo-burn selection naman na tayo ngayon. Aalisin nga natin lahat dito ng mga hindi kailangan ng mga sanga. Pagkatapos nating mamili ng mga sanga, magde-defoliate naman tayo, aalisin natin lahat ng mga dahon puwera sa mga talbos nito. Ang dahilan nga kung bakit natin hindi aalisin ang mga talbos nito para nga magtuloy-tuloy ang pag-usbong ng mga sanga at mas mapapabilis ang pagtaba ng mga branches nito. Ngayon naman sa huling hakbang na tayo, ang maratagan nga ang ating mga branches ng kanyang kauna-unahang wire. Ito nga ang paraan para nga malagyan ng sayaw at maiayon nga ang mga nodes para nga sa lalabasan ng mga secondary branches. So mga ilang minuto nga nakalipas magmula sa ating pag-workshop, nakagawa nga na naman tayo ng panibago at pangalawang obra natin na Argao Taiwan. Sa pangalawang Argao natin na to, ganito ang magiging itsura niya. At ganito lang ang kataas ang magiging balak natin dito. Halos parehas na maganda ang magkabilaan nito. Bumase lang nga tayo sa mga ugat dahil mas maganda ang formation ng mga ugat dito banda. Kaya naman ito ang magiging front ng ating puno.